Sige, try natin yung speed level number 3 dito sa patag na kalsada. Tignan natin yung top speed niya. 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Mag 40 ka, 40, 40. Sagad mo ng 40. 40. Babag ka na, sasalpok na ako. 40 mo na. 40. 40. Let's go. Hi! Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Carlos Vlogger nga pala. Sa video natin ngayong araw, test drive natin itong bagong unit. Ito ang Tara. Nung nakaraang video guys, pinakita natin kung ano yung mga specs nito, kung ano yung mga features niya. Kaya naman ngayong araw, ito ay ite-test drive naman natin. Para naman malaman natin ngayong araw kung ano yung mga may experience natin dito sa unit na to. At syempre, para malaman din natin kung gaano kaganda or kung gaano kakomportable gamitin itong Hatasu Tara na to guys. So ngayon, i-open na natin yung unit. Okay, gamitin na lang natin yung susi. Ayan. So dalawa nga pala yung option nyo guys para ma-open nyo tong unit na to ha. Pinakita na rin naman natin to sa previous vlog natin dito sa kanya. Pinakita natin yung lahat ng features doon. Inisa-isa natin yung mga specs. Ito, quick specs lang yung mga babanggitin natin dito guys. Kung ano-ano lang yung mga dapat nating malaman para magamit natin or ma-operate natin tong unit na to. So ito, dalawa yung option nyo para mabuksan nyo yung unit natin. So pwede nyo gamitin itong susi na to. Tapos pwede nyo rin gamitin itong kanyang remote control guys. Kapag naka-remote control kayo, kahit hindi nyo na isaksak dito or ilagay dito yung kanyang susi, mapapagana nyo siya. So try natin yung remote control guys. So dito sa remote control, tatlo yung makikita nyong option. Meron tayong naka-unlock na parang padlock. Ayan guys. Meron naman tayo dito sa gitna na parang thunder button. At dito sa pinakababa, makikita nyo naman dito yung parang naka-lock na padlock. So para ma-open natin tong unit, do-double tap lang natin or do-double press lang natin itong gitna or yung thunder button. So ma-operate na natin yung unit natin. So i-off natin ulit guys. So pipindutin lang natin ng isang beses itong naka-unlock na padlock guys. Ayan. So ngayon gagamitin natin etong susi para hindi natin mawala etong remote nya. So lagay natin dito. Yan. Pero pagka gagamitin nyo naman tong remote, pwede nyo na rin siyang i-hook dito sa mga pants nyo or sa mga shorts nyo para hindi mawala. Ayan, meron naman siyang kasamang hook guys. Ayan. Okay? So gamitin natin itong susi. Ayun. So lagay lang natin dyan yung susi. Tapos yan. Twist lang natin pa right. Makikita na natin or may operate na natin tong unit. So bago natin paandarin, may makikita tayong safety features dyan. So itong letter P na to, ito yung tinatawag nating park mode, which is isa sa safety features ng unit natin. So kapag nakita nyo tong letter P na to, kahit anong throttle nyo or kung kahit anong piga nyo dito sa ating accelerator, hindi nyo mapapagana yung unit natin. Ayan o. So ayan yung isa sa safety features natin. Kaya naman sa mga baguhan sa paggamit ng electric bike, yung safety features natin na park mode ay napakahalaga para sa inyo. So para natin ma-release itong park mode na to, press lang natin itong brake lever natin. Okay, so makikita nyo yan, mawawala yan. Okay, so pagka press natin ng brake lever, makikita na natin itong 0-0, which is ito yung pinaka speed natin. So 0-0 meaning nakahinto kasi tayo. So yan yung pinaka speedometer natin guys. Okay, so i-road test natin siya para malaman natin kung ano yung mga may experience natin sa takbo ng unit natin. So try na natin guys. So itong unit nga pala na to, dadagdag ko na lang din bago natin patakbuhin. Ito ay 1,500 watts motor power. So kayang tumakbo ng 45 kilometers per hour. Meron tayong speed level na 1, 2, and 3. Depende yan sa road condition or depende yan kung gaano nyo gustong patakbuhin or kung gaano nyo kabilis gustong patakbuhin itong unit na to. Sa isang full charge natin dito, kaya nyang tumakbo hanggang 70 kilometers. Ganun po kalakas, ganun po kalayo ang pwedeng marating ng Hatasu Tara e-bike na to. So ngayon, i-road test na natin siya guys para malaman natin kung ano-ano yung mga may experience natin sa kanya. So magsisimula tayo dito sa speed level number 1. Titignan natin kung gaano kabilis or ilan yung top speed ng speed level number 1 nya guys. Okay, so patakbuhin na natin siya. Uy,
Speed level number 1 pa lang guys, unang piga ko, mararamdaman ko kagad yung power ng ating motor. Talagang mararamdaman mo yung arangkada niya. So try natin ulit. Ayan oh. Talagang may power siya guys. Speed level number 1 pa lang yan. So dito tayo, diretsuhin natin tong kalsada na to. Etong kalsada na to medyo ahon to guys ha. Ayan medyo matarik siya ng konti. So speed level number 1 natin. Okay, dire-diretso. Sagad natin dito sa ahon. Tumatakbo siya ng 20 kilometers per hour. Paahon to 21. Speed level number 1, 21 kilometers per hour. So try natin bumalik. Tapos speed level number 2 natin sa ahon. Try natin. Sige, paadarin muna natin itong mga sasakyan para makaliko tayo ng mas madali. Okay, U-turn lang tayo dito. Ayan. Okay, yun, balik tayo dun sa pwesto natin kanina. Tapos speed level number 2 natin para matry natin, hindi lang sa patag, malaman din natin kung gaano yung power niya, lalo na sa mga ahon na kalsada. So kita nyo, mabilis tayong nakababa dahil etong kalsada na dinaanan natin kanina ay matarik. So goods na goods siyang pagtestingan para malaman natin yung power ng e-bike natin. So ngayon, ilipat natin siya sa speed level number 2. Kung natatandaan natin kanina, nag 21 or 22 kilometers per hour tayo dun sa patarik na kalsada or ahon na kalsada. Ngayon, speed level number 2, makikita nyo dyan guys, nakaka number 2 tayo. Tingnan natin yung speed nya. Okay, speed level number 2, arangkada, talagang ramdam na ramdam mo lalo na kumpara dun sa speed level number 1. So try natin isagad yung throttle natin. Kung kanina ay 22 kung kanina ay 21 kilometers per hour tayo, ngayon tumatakbo na tayo ng 23 kilometers per hour guys. Ahon yan ahon po yan yung kalsada na dinadaanan natin, or 24 kilometers per hour. Ganyan po yung speed natin dito sa ahon na kalsada. Ngayon itatry natin bumalik ulit para malaman naman natin yung speed level number 3 dito sa ahon na kalsada. Okay, dito tayo ulit. Ayan, tama-tama tong lugar na pinagtetestingan natin para mas malaman natin yung power ng e-bike natin guys. Ayan diba? Talagang pababa So balik tayo dito sa pwesto natin kanina. Ayan, speed level number 3 tayo guys. Ayan, speed level number 3. Okay, makikita nyo dito, naka number 3 na siya kasi switch ko na siya sa speed level number 3. So i-try na natin speed level number 3. Tingnan natin kung gaano yung speed natin dito. Okay, speed level number 3, alangkada niya, talagang sobrang swabe at malakas na talaga. Try natin isagad yung kanyang throttle. Speed level number 3, let's go. 22. So makikita natin dito, palubat yung unit natin. Sayang, dapat pala na i-full charge muna tong unit na to bago natin na i-road test. Pero okay lang, at least nakikita natin or na-experience natin yung mga dapat nating ma-experience dito sa ating Hatasu Tara na bagong e-bike na to. So hindi natin nakita or hindi natin nalaman or na-track yung mismong top speed ng ating speed level number 3. Siguro etong unit na to kaya pang tumakbo ng mas mabilis kapag full charge mo siya gagamitin. So kung yung 20 kilometers per hour natin kanina, mas mabilis pa yon kapag full charge natin gagamitin itong unit na to. So sige, try natin speed level number 3 dito sa patag na kalsada. Tingnan natin yung top speed nya. 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, oy 38, 39, mag 40 ka, 40, 40, sagad mo ng 40, 40, babag ka na, sasalpok na ako, 40 mo na, 40, 40, let's go, ayaw mag 40 guys, ayaw nyo nang mag 40. So itong unit na to, katulad ng binanggit ko kanina sa inyo, 45 kilometers per hour
kapag ka full charge or kapag ka, yun nga, kapag full charge yung battery natin. So yun yung top speed niya, 45 kilometers per hour. So nakikita nyo naman, sagad na sagad dito sa kulay pula itong unit natin kapag pinapatakbo na natin. Pero napakaganda ng binigay na performance sa atin nitong Hatasu Tara e-bike natin. Dahil biruin nyo sagad na sagad dito. Pero binigyan niya pa rin tayo ng 39 kilometers per hour. Diba? Ganon kalupit itong unit natin. So itatry natin ngayon yung suspension niya. Titignan natin kung gaano siya ka-smooth sa mga rocky road. Okay, dito tayo dadaan sa may gilid or dito sa may sidewalk. Wala naman dumadaan, kaya i-testing natin. Dito kasi sa sidewalk, ayan dito natin mararamdaman yung mga rocky road. Ayan, may mga lubak-lubak kasi dito. Ayan ayan, tsaka iba-iba yung road condition dito guys. Ayan may mataas, may bababa. Ayan, kagaya nito, merong biyak yung kalsada. Ayan, putol siya. So pababang ganyan. So matetesting natin mabuti yung ating suspension. So drive natin guys tingnan natin. Yun, okay. So yung suspension niya sobrang bouncy. Kapag ka mataas yung pinanggalingan mo at pababa ka, mararamdaman mo na bouncy siya, meaning maganda yung play ng kanyang suspension. So ituloy pa natin yung pagdadrive dito sa sidewalk. Sorry po guys, wag nyo po akong ibabash. Nag-road test lang po tayo. Tinitingnan ko lang po yung performance ng e-bike natin. Kapag may dumaan naman po tao, aalis po tayo rito. So wag nyo po akong ibabash. Pasensya na po. Ayan, kagaya niya may mga tao. So baba tayo. Okay, yun. Ganda ng baba niya guys. Ang ganda ng play ng ating suspension. So ibig sabihin, high quality yung suspension na naka-install dito sa unit natin. So isa pa, hataw ulit natin sa speed level number 3. Tignan natin kung gaano natin kabilis ulit mapapatakbo tong unit na to. Okay, medyo palubat na talaga tayo guys Ayun, isang tropa. Ayun, isang tropa na nag-road test din. Okay, so sa height ko na 5'8" guys, yung clearance niya magmula dito sa inuupuan ko hanggang dito sa mismong susian, yan dito. So makikita nyo rito kung gaano kalaki or kung gaano kaluwag yung clearance niya sa height natin na 5'8" guys. Ayan, ganyan po kalayo yung clearance niya magmula dito sa inuupuan ko hanggang dyan guys. Ayan, ganyan po kalayo yan. So kahit na mas matangkad sa akin yung sasakay dito, sabihin na natin mga 6-footer, hindi pa rin siya mag-aalangan or sobrang komportable niya pa rin magagamit itong Hatasu Tara e-bike natin. Saka ang kagandahan pa dito, itong mga ganitong e-bike or yung mga ganitong unit is parang pwede ring gamitin or parang nakadesign na rin talaga para sa mga Grab driver kasi or delivery rider guys, dahil meron na rin siyang USB port dito. Ayan makikita nyo itong kulay orange na to, USB port yan. So pwede tayong mag-charge ng ating mga cellphone dyan kapag kailangan natin. Syempre di ba maglalagay tayo rito ng cellphone holder. Syempre yung ating mga delivery rider may mga cellphone yan kapag nagtatrack sila ng mga order, di ba? So yan, pwede natin gamitin yan para kahit na wala tayong dalang power bank, magagamit natin yung ating mga cellphone or mai-charge natin yung mga cellphone kahit na malobat na tayo. Tsaka isa pa, kapag meron tayong binili, meron tayong sabitan dito guys. Ayan, meron tayong sabitan ng ulam dyan. Tapos yung ganitong unit din is pinakita natin sa nakaraang video natin. Ayan, silipin nyo yung comment section. Nandiyan po yung lahat ng features or lahat ng specs ng unit natin. Nandiyan sa comment section yung link. Ipinin ko na dyan para mapanood nyo, malaman nyo kung ano yung full specs or yung full details ng unit natin. So bukod dito sa dalawang compartment na to, ayan, or yung dalawang bulsa na yan na nandyan sa gilid, meron pa po itong napakalaking compartment dito sa ating sa ilalim ng kanyang upuan. So i-open lang natin kung paano may i-open. Si-switch lang natin to. Ayan. So pag nag-off yung unit, isang click pa, ayan, mag-o-open na yung ating compartment. Yun. Ganito kalalim guys yung compartment natin. So isang full face helmet
pwede pa kayong maglagay ng bag or mga kagamitan nyo, mga document. Ayan, so itong mga ganitong unit ay nakadesign din talaga para sa mga, yun nga, katulad ng binanggit natin, mga delivery riders. Kasi pwede nilang ilagay dyan yung mga orders nila or yung mga order ng mga client nila. At pwede rin natin gamitin to sa mga nagde-daily trabaho or nagde-daily grind, dahil yung kung halimbawa namamasukan sila sa office, ganyan, so okay na okay din siya dahil 70 kilometers range na yung nararating niya. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung function ng kanyang mga signals, maging yung kanyang headlight. So i-try natin yung signal light dito sa may bandang kanan. Yun, ito yung signal light natin sa kanan. So yung signal light natin dito sa unahan ay naka LED na. Tapos dito sa may likod, ayan, yung signal light natin sa likod is bulb type. Although bulb type siya guys, sobrang visible niya pa rin, lalo na sa gabi, kahit umaga, sobrang visible niya guys. Ayan o, pero yun yung liwa-liwanag ngayon, pero nakitang kita yung ating signal lights dyan. So sobrang safe niyan, lalo na kapag bumabiyahe na tayo. Syempre dito sa kaliwa, ganun yan din yan guys. Ayan, sa kaliwa natin. Okay, tapos try natin i-on yung ating headlight. So dito sa headlight natin, dalawang click to dito sa ating switch. So pag sinwitch natin ang isa, iilaw yung ating park light. Ayan, tingnan natin ha. Yun, nakikita nyo guys, yun yung park light natin. Pag sinwitch pa natin or pag kinlik pa natin yung isa, dito na mag-o-open yung ating mismong headlight. Ayun, nakita nyo? Yan yung mismong headlight natin guys. Sobrang liwanag din yan, no? Kahit umaga pa, lalo na yan sa gabi. So high beam natin, yun no. Pag gina-high beam natin guys, umiilaw yung kabila. Ayun no, nakikita nyo? Umiilaw yung kabila. So yun yung pinaka high beam natin dito. So ganyan ka visible yung ating ilaw dito sa ating Hatasu Tara. LED na po yung headlight natin, kaya visible talaga. Yung dito naman sa tail light, ayun, yung tail light natin, naka bulb type siya. Ayan, pero may design, kaya ang lakas din ang dating. Okay, ngayon subukan naman natin yung ating braking system. So yung braking system natin dito sa unit natin is disc brake yung unahan, drum brake naman yung likod. So tingnan natin kung gaano ka-functional yung ating braking system dito. Tatry natin mag full stop. So dalawang kamay, kaliwat kanan, i-press natin ng todo. Yun oh, narinig nyo yung skid guys. Ganon kalakas yung ating preno dito sa ating Hatasu Tara. Tingnan natin kung may skid mark. Sigurado meron. Eto dito, yun oh, may skid mark siya. So narinig nyo, nag-skid siya. So ganun ka functional or ganun ka accurate yung ating braking system dito. Try pa natin ng isa pa. Sagad natin ng speed, tapos biglang brake. Yun, tingnan natin kung may skid mark ulit. Walang skid mark. So hindi ganoon kahaba yung kaskas ng gulong natin. Okay, so balik na tayo. Ayan. So ngayon nalaman na natin yung speed, yung braking system, yung function ng suspension. So nakita na rin natin yung visibility ng mga ilaw natin, at yung power ng motor natin. Yun nga, hindi lang natin naisagad dahil lobat yung ating battery. So sa mga interesadong bumili ng ganitong klaseng unit, pwede nyong bisitahin yung Facebook page ng Hatasu or yung kanilang website para malaman nyo yung full detail, or silipin nyo yung comment section dahil pinin ko na dyan yung previous vlog natin, which is nandun yung specs, nandun yung ibang features ng unit natin dito, at syempre nandoon din yung kanilang FB page at nandun din yung kanilang website. Pero okay, mag-alala guys, ilalagay ko na rin dito sa comment section yung kanilang FB page or yung iba pang detalye dito sa unit natin, or yung iba pang detalye na kailangan nyong malaman dito sa unit na to. So tara na, biyahe na tayo guys, let's go. Woo!
Sobrang komportable niyang gamitin. Ganda talaga ng suspension niya guys. So talagang smooth na smooth kahit malubak or kahit na uneven yung kalsada na dinadaanan natin, eh talagang parang hinihili ka. Parang hinihili ka sa sobrang ganda ng play ng suspension nitong unit na to. Kaya na, balik na tayo. Tsaka sobrang powerful niya. Talagang mararamdaman mo yung atake niya, mararamdaman mo yung kanyang hatak, yung power ng motor niya. Talagang sobrang powerful at sobrang lakas ng unit natin na to. So ayun guys, hanggang dito na lang yung review natin para dito sa ating Hatasu Tara e-bike. Kung sakaling nagustuhan nyo yung unit na ipinakita natin or dinemo natin ngayong araw, nandyan sa comment section yung lahat ng detalye na kailangan nyong malaman dito sa unit natin na to. So maraming salamat sa panonood nyo guys. Kita-kits na lang tayo ulit hanggang sa mga susunod na video. Keep safe sa lahat and God bless sa inyo. Peace out.